So yun nga po mga ate at kuya, ang goal kasi ngayon ng mga Ensaymada vloggers ay durugin ang reputasyon ni Miss Maharlika na siya ay manyak, nymphomaniac, 'di ba? Mahilig sa jugjugan. Meron daw siyang 6 video or jugjugan video. Iniba ko lang ang pronunciation. Please understand, strike ako kapag tama yung banggit ko. Meron siyang 6 video o jugjugan scandal, 6 scandal na yon nasa tingin ko naman ay deep fake or edited na video, pinatong lang yung mukha ni Miss Maharlika. May technology na ganyan, ginagawa na yan. So, kumbinsido naman si vlogger na ito na totoo yung sinend sa kanyang video ng kung sino man na nakakilala kay Miss Maharlika. Also yung mga documents na very Lisa Smugs na mga medical certificates and something, gano'n, na may mga ginurgur si Miss Maharlika or nag-positive sa AIDA. Nag-positive pa raw sa kokaina si Miss Maharlika, may narinig akong ganyan. Pinalalabas nila na nagtatyabo si Miss Maharlika at nagkukokaina. Teka muna, yung binabato ni Miss Maharlika sa kabilang parlor, binabalik kay Miss Maharlika. Ano ba yun? So may mga nag-positive daw sa mga droga, nag-positive daw sa mga tulo-tulo thingy, para pati nga sa AIDA yata. Kung ano-ano yung binabato kay Miss Maharlika. Pero nandyan po si Miss Pebos at ang iba pang mga vloggers to defend Miss Maharlika dahil sa tingin ko hindi sila papatulan nito, no? Hindi sila papatulan ng ating Mother Dragon. Thank you po, Margie Sablan. Buti pa si Margie Sablan, love ako. Kumusta naman ang main channel natin? May nagmamahal ba sa akin dyan? Parang wala. Ay, si Ate Cafe. Okay, anyway. Eto si Miss Febo sa kanyang pagtatanggol kay Miss Maharlika. At may isa pa. Ang sabi, hirap na hirap talaga silang pabagsakin si Palangga. Sabi ni Miss Pebbles. Nung una, credit card. Diyos ko naman. Sa US, kailangan, di ba, maganda yung iyong credit, ano ba yan, standing or something. Kasi nga magagamit mo yan kasi ganyan naman sa US di ba? Usong utangan sa US. Utang, kung wala kang car, umutang ka na kasi kailangan mo yan. Kailangan mo ng car kasi mag-commute ka na mag-commute. Sa Pilipinas, uso ang commute. Sa US, hanggat maaari, huwag ka mag-commute. Dapat may sarili ka sasakyan para mabilis ang mga lakad mo, no? Kahit kayo mga tagalinis ng bahay dyan, mga cleaning lady at kung ano-ano pang maliliit na trabaho, may sariling sasakyan kasi necessity yan. Para kapag nag-double job, triple job, multiple jobs, o di madali nilang puntahan, di ba? Malaki pati ang gastusin sa US pag nakatira ka. So, yun. Need ng mga sasakyan. So, hindi na sasakyan, mga gamit sa bahay, even yung bahay, housing loan, ganyan, even yung pag-aaral, college loan, di ba? So, unang paninira kay Miss Maharlika credit card, si Taning ang naglabas niyan. Ngayon, ang nilalabas naman ng mga chipipay na vloggers ng Kamangyang, yung sex or six scandal ni Miss Maharlika. Ano ba naman, wala na ba talaga silang pambato na vlogger? Yung may caliber naman. Ay, yung hindi sa ino-offend kita ining na Ensaymada vlogger, first year lang naman ng college ang inabot mo. Kaya ka nga yata tumungtong ng kolehiyo, na-inspire ka sa akin kasi hindi ako pwedeng laitin ng ibang mga vloggers. Mayroon akong degree in college, may diploma ako na hindi pinaniniwalaan ni SpongeBob. Hindi siya makapaniwala na teacher ang inyong Principesa. Kasi nga, di ba, paminsan-minsan nagsasalita rin ako ng kabalahuraan, di ba? Ay, syempre, ba't ako mag-a-adhere sa code of conduct and ethical standards ng mga teachers, wala naman ako sa eskwelahan. Kaya ayoko magturo mapepreno ang bibig ko, mga ate at kuya. Di ba? So, syempre, kapag nagturo ako, dapat magandang ehemplo, second parent, di ba? Dapat huwara ng mga mag-aaral, ng mga learners. Teka muna, bumabatikos ako, bumabana ako, paminsan-minsan, umaanghang ang pananalita ko. So, hindi ako pwedeng magturo talaga. Hanggat ako ay vlogger, di ba? So, sa tingin ko na-inspire itong Ensaymada vlogger, nag-enroll din, hindi niya kinaya, hindi nakapunta ng second year hindi nakatungtong ng second year. Iba ang pressure. Kaya ako dugot, pawis, luha, lahat na nung ako'y nag-aaral, no? Literal and figurative yon. Kasi self-supporting ako na walang iba tumutulong sa akin. Kinaya ko. By pandemic pa. Nasabugan pa kami ng bulkan. Pinagpasa Diyos ko mga ate at kuya, binigay naman sa akin ng nasa taas. Nakayanan kong tapusin. Kaya thank you po talaga. Nag-attempt itong naninira kay Miss Maharlika na tumungtong rin ng kolehiyo at magtapos para nga naman kahit paano hindi nalalait-lait ang kanilang grammar, ang kanilang, di ba, tawag doon, verbal communication skills, kahit na hindi na yung writing, hindi rin naman talaga kinaya. Siyempre, kung mahina ang kukote mo, katulad ng Pangulo ngayon ng TODA, katulad ng Dayunyor na yan, si Kanjer lang palang inabot, kaya ganyan ang performance.
Ay yung dati nating Pangulo, prosecutor, abogado, di ba? Himay na himay ang mga sinasabit sa kanyang mga bills bago niya pirmahan. Iba yung excellence ni PRRD kaysa sa pumalit sa kanya na si Kanjer Khalid lang ang natapos. Kaya yung mga vloggers ng Kamangyan ngayon, mga ganyan, mga nonsense, 'di ba? Mga sabaw ang mga content, kabalahuraan, mahina rin ang communication skills, no? Even the writing skills, both written and oral. So, sabi ni Miss Pebbles dito, credit card muna yung binanat, kayo naman 6 video, gago lang ha. Eh ano naman kung nakikipag-6 siya? Yung iba nga dyan, nakikipag-6 sa kaibigan ng asawa niya. Wait, may pinaparinggan si Miss Pebbles. Sino pinaparinggan niya? Yung malaki ang tiyan? O pinakita rin yun nung nung naninira kay Miss Marlica na vlogger na tumungtong ng first year college. Pero anyway, hindi naman kita binabanatan ng todo-todo ining, pero foul na foul ka sa ginagawa mo kay Miss Marlica. Buti sana kung totoo. Niloloko mo ang sarili mo, niloloko mo ang nanonood sa'yo. Sabi nga ni Miss Tas, bayad ka. SAS is accusing you na bayad ka at may napapala ka. Actually, marami silang proof. Yung grupo ninyo na mga ensaymada vloggers, pati yung kalbo na lider-lideran nyo na kinukurakot at binubulsa pala yung dapat ipamigay sa inyo. Di umano. Kahit yung babaeng ipis, umami naman yan, nakatikim ng pera ni Kuting 15 mil nga yata. Nung kampanyahan pa lang yun, how much more ngayong nakaupo na? Kasi yung mga vloggers noon may assignment. Kasama rin ako noon sa mga ensaymada vloggers di ba? Toka-toka kami, diyan sa presintong yan, magbantay kayo, ito ang budget. Hindi ako nabigyan ng budget. Dapat ba ako maging bitter or dapat ako maging masaya? Thankful wala akong napala kahit kusing kay Kuting dahil hindi nila ako mahawakan sa leeg. Yung iba nga dyan nakikipag-6 sa kaibigan ng asawa niya tapos ang bulbul kadiri mas mahaba pa sa buhok ko. So pinakita rin nung vlogger na yan na may braces na kakaiba ang labi. 'Di ba? Na nagti-trending ngayon, lumalaki channel niya ngayon no? Doble ng dami ko, mahigit doble ng aking followers. So pinakita din niya yung screenshot na si Butod ay nakabukaka na ang laki ng tiyan, hawak-hawak ang paa, mukhang palaka at mata lang ang hindi kuha. Pero yung dito si Butod talaga mga ate at kuya Meron ako noon, hindi ko lang alam. Nabura ko yung conversation nung nag-send sa akin noon namin, no? Yung conversation namin nung nag-send sa akin. So, hindi kita lang mata ni Butod, pero from the nose and hanggang ibaba, kita ang kapal naman talaga ng bubonic plague. ng kanyang Bermuda. No, may nunal din sa mukha. Talagang smugs na smugs ang dating. Pinakita rin yun ni nung vlogger na itong bumabanat kay Miss Marlica. Tingnan mo kung ano kabalahura. So parang ipinaghihiganti niya yung si Butod. Pinaghihiganti niya si Butod sa pambabalahura ni Miss Marlica. So binabalahura din niya daw si Miss Marlica ngayon. Mas mahaba pa daw sa buhok ni Miss Pebbles yung bubonic plague nung nakabukakang palaka. Sabi naman ni Miss Sas, syempre, pagtatanggol ni Sas at saka ni Pebbles si, di ba? Si Miss Maharlika. Taga-Samar, Kuya James Kumar, yung babaeng yon, kaya pala medyo baluktot ang dila, Matagal na, parang taga Rizal yan siya yung dito sa Katagalugan. Somewhere in Rizal, I think. Yeah. To defeat Maharlika, the bloggers of the admin is circulating an alleged 6th video of Palangga. Obviously, it is fake. Hoy, girl, peke ang video. Dahil kung totoo yan, i-play mo yan ng buong buo. Total, wala namang makikita yatang private part. Kung may makita, i-blur mo na lang. Marunong ka naman yan, di ba? Marunong ka naman mag-edit ng video. I-blur mo. Para hindi ka ma-strike ng YouTube. Ang sabi ni Mrs. Peke, yung pinaninira, well, nakakaaliw, di ba? Intriga kasi yan. So, ang nabobola mo lang, sabi ni Mrs., ang nabobola mo lang, ay kayo na rin mismong mga loyalisa and mga supporter ng apelyedong yan. That mga Marcot supporters. Marketing supporters. Yan lang ang nabobola mo at naaaliw sa video mo, pero kami mga DDS, hindi mo kami makukumbinse. At hindi ka papatulan ni Miss Marlica,
Obviously, it is fake. And second, mas maloloko ako kung hindi makikipag-torjakan ever si Miss Maharlika. Magsasara ang kanyang kipay. Kung hindi siya magpapatusok, babae yun, may asawa yun, may anak, may apo na nga. Despite na lola na si Miss Maharlika, ang alindog, no? Hindi halatang 40 plus. Parang 30 plus lang yan. And girl, ako na magsasabi sa'yo, mabango si Miss Maharlika. Nurse yan eh. Malinis sa katawan, na-meet ko na yan in person. And alam niyo mga ate at kuya, ganyan lang siya magbunga nga sa vlog, masakit sa tenga yung boses at saka yung mga pananalita niya. Pero kapag na-meet mo yan in person, ano yan, mahinahon, malambing. We didn't talk about politics nung magkasama, ilang beses kami nagsama ni Miss Marlica nung kinakampanya namin si Kuting. Hindi kami nag-uusap ng mga politika-politika. No, ano lang, ordinaryo mga bagay-bagay lang. Sa vlog lang naman ang politics sa amin. 'Di ba? Siyempre, toxic ang politics. Ito na yung inangaw-ngaw namin online, hindi pagkatapos ng vlogging, wala na yan. Although, syempre, mga-curious ka, anong update? Pero hindi yan yung buong araw, politics. Oh. Kahit pa magpapila si Itad ng lalaki, nung kapanahunan niya, wala akong pake, hindi siya public official, hindi siya nagkakamal ng pera ng taong bayan. And sabi ko nga, girl, 'di ba? Totoo at hindi na meron siyang video kasi marami naman ngayong kabataan na may mga ganyan. Pagtanda mo, magiging proud ka pa nga yan eh. Look at Kim Kardashian. As in siya, kitang-kita ang pukelya, tinusok-tusok, ang laki pa ng tumusok, ahit na ahit ang pukelya ni Kim Kardashian. Look, marami pa rin tagahanga. 'Di ba? We don't mind kung totoo or hindi. Hindi mababawasan ang credibility ng kanyang mga sources at niya bilang vlogger. Oh. Hindi mo matitibag at hindi mo makukumbinsi ang mga puting ahas na huwag na mag-send sa kanya ng info. 'Di ba? Dahil lang siya ay mahilig magpakamot kung mahilig man siyang magpakamot. Personal life niya yun eh, bahala siya. Kung ano man ang gawin nila mag-asawa, bahala siya. No? Basta hindi siya nagpapaganon habang nagba-vlog siya. Hindi siya nagpapatusok habang naka-on yung kanyang camera. Hindi siya nagla-live dog show. 'Di ba? Oh. Aliw na aliw lang sa content mo yung mga bulag pa rin at sambang-samba sa kuting at umaasa na gaganda ang buhay ninyong mga sambang-samba according kay Mrs. nga eh. May napapala kayo kaya kayo ganyan. 'Di ba? Wala namang essence, wala namang substance, yun nga yung term eh. Walang substance yung mga content ninyo. Ninyong mga ensaymada vlogger, and take note, yung isa sa inyo nag-aabugas siya pa nga. Yung nakagat ng aso. Pero nang titwist na ng balita, anti-Duterte na rin ngayon, nag-name calling, eh alam niyang ad hominem ang ganun. Wala na kayong caliber. Kasi nga dapat ang pinopromote nyo ang achievements ni Kuting, hindi ang siraan ng kritiko. Magkakaroon ng kritiko, mas malala ang kritiko ng Marcot na yan, ng Marcot family na yan. Noong mga panahong ang media ay hindi pa nabubusalan kung ano man ang binusal dyan. Grabe balahurain ng mga Pinklawan, Dilawan, 'di ba? Ng media ang Kuting. Pero mas apektado kayo ngayon sa mga dating supporters na bumaliktad. Kasi kakampi nyo na ang media, kakampi nyo na ang mga Pinklawan, Unipink na kayo. Kakampi nyo na ang mga Dilaw. Kakampi nyo na rin ang mga makakaliwa. Oh. At ganyan na lang sa ganyan kayo magre-resort. Siraan nyo ang, 'di ba, ang private life ni Miss Maharlika. Dati credit card ang binanatan nyo, ngayon naman sex life. Gusto nyo nga palabasin na gumurgur yan ng tao na may mga bangaw na sumisingi sa channel ko, ginurgur daw ni Miss Maharlika ang asawa. Ay boy pa ang asawa. Hindi lang pinapakita ni Miss Maharlika ang kanyang mga anak, even yata yung apo hindi na rin niya pinopost. At saka yung kanyang asawa dahil alam niyang delikado ang kanyang buhay, may mga death threat. Nakita niyo ba ang anak ni Miss Maharlika? Yung dalawa niyang anak? Hindi niyo nakikita. Ang isa doon tomboy. Ang isa doon may anak. Yung ang negosyo ay hindi ko nabanggitin, about cosmetology. Oh, hindi yan nire-reveal ni Miss Maharlika sa public kasi nga manganganib ang buhay ng mga yun. Oh. Tapos ang ginagawa niyo puro nagtitrending lang ang content niyo dahil naninira kayo kay Miss Maharlika.
Hindi naman siya sumisweldo ng pera ng taong bayan. Oh, ang binabanatan ni Miss Maharlika, hindi binoto ng taong bayan, pero hayok na hayok. Agree ba kayo mga ate at kuya? Tanga lang ang maniniwala. Sabi, makinig ka girl. Ikaw na bumabanat kay Miss Maharlika, tanga lang ang maniniwala dyan sa sex vid ni Maharlika at saka hindi siya nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan. Lahat naman tayo natutordyak. Huwag kayo magmalinis. 6 is the only pleasure poor people could afford. Even poor people can afford it. 'Di ba? Yan ang kasiyahan na kaya natin lahat. Kahit na ikaw lang sa sarili mo mag-Mary Palmer ka, mag-finger licking good ka kung gusto mo at lahat na. Lahat tayo ay dadanas niyan unless magmamadre ka or whatever. Mag-act of celibacy ka, sige. Parte yan ng buhay ng tao. It's evolution. Even si Tatay Digong na nilalait yung bastos sa babae, manyakol. It's part of evolution. It's part of biology. It's part of survivor. Continuity of life. Yung mga tusok-tusok, jug-jugang ganan. Yan ang isisira nyo kay Miss Maharlika. Kaya nga sabi ni Sas, mas magtataka siya, di ba? Mas mag-aalala siya kung hindi magpapatusok si Miss Maharlika. Ano kung nagpapatusok, babae yung tao. Kaya nga nagkaanak, kaya nga nagpapatusok. May asawa yung tao. My God, puro fake news kayo. Even pati yung si SpongeBob, puro rin yata fake news. Puro pang twist na lang ng news. My God, nasaan ang caliber ninyo? Mag-vlog kayo ng achievement ni Kuting. Magpakita kayo na umuunlad na ang Pilipinas. Huwag yung sasabihin yung haka-haka lang ang kahirapan. My God! Ginoo ko. Paano kayo mananalo niyan? What are your thoughts mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.